Magandang tanghali, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na magpapalawig sa paid maternity leave para sa mga working mother. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Dalawa na ang anak ni Celerina Monte. Isa siyang working mom at 22 taon ng peryodista. Bukod dito, nag-aaral din siya ng pagkaabogado. Kaya nang mabalita ang isang ganap na batas na ang expanded maternity leave, anito, malaki ang pakinabang hindi lamang para sa mga ina, kundi lalo na para sa mga sanggol. So, yung mga working mothers, kung bibigyan mo siya ng mas mahaba-habang time na mapadede nila yung kanilang mga anak, may mahabang vacation, at least mas maaalagaan. Kasi nga, sabi ko kanina, yung panganak kasi, like ako, pareho akong cesarean, at mabilis yung recovery, yung pagka-opera sa'yo, medyo madaling makarecover. Pero ang importante kasi doon yung pagpapadede mo ng anak, yung pag-aalaga mo muna sa kanya after mong maipanganak siya. Mula sa dating 2 buwan, mayroon ng 3.5 buwang paid maternity leave para sa mga working mothers sa pribado at pampublikong sektor. Maaari ring i-extend ang leave ng 30 araw subalit wala na itong payment, samantalang ang solo mothers naman ay may dagdag pang 15 days leave. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Expanded Maternity Leave Act. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, nilagdaan ito ni Pangulong Duterte, ikinatuwa naman ang proponent ng batas na si Senator Risa Ontiveros ang naturang development. Ayon sa mambabatas, sa tuluyang pagsasabatas nito, wagi ang mga kababaihan. Samantala, tiniyak naman ng Duterte administration na hindi magkakaroon ng epekto sa employment ng mga kababaihan ng expanded maternity law, lalo na't ipinagbabawal ang diskriminasyon sa bansa. Sagot ito ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kaugnay ng posibilidad na limitahan ng mga kumpanya ang pagtanggap ng mga kababaihan dahil sa naturang batas. Yung dagdag ng maternity leave, number of days as well as the benefits, that will only lessen the profits. Laki naman ang profit talaga ng mga employers. Kumbaga, social service nila yun. Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello, may ilang employers group na hindi pabor sa bagong batas, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang hindi sila kumuha ng mga babaeng empleyado. Target naman ng DOLE na matapos ang implementing rules and regulations ng naturang batas sa loob ng 45 araw. Makakatulong ng DOLE sa pagbuo ng IRR ang iba't ibang women's group. We will expedite the IRR. And marami ng sectors nag-volunteer to contribute sa IRR. Eventually, they will accept na it's for the good of everybody, especially our women workers. It should encourage them. Kasi yung kanilang women are happy employees na. When you are a happy employee, you work well. Rosalie Coz, UNTV, News and Rescue, Malacanang. Matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Universal Healthcare Law, masinsina namang ipinaliwanag ng Department of Health at Philippine Health Insurance kung ano ang magiging benepisyo ng mga Pilipino dito. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Mas malawak na ang saklaw ng libreng check-up, gamot at pagpapaospital. Ito ang pangakong dala ng Universal Health Law na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Department of Health o DOH, pagtutuunan ng pansin ng naturang batas ang mga pasyente sa geographically depressed at far-flung areas na hindi kasalukuyang naaabot ng atensyong medikal ng pamahalaan. Pero sino-sino nga ba ang makikinabang sa Universal Healthcare Law? Sa ilalim ng naturang batas, lahat ng mga Pilipino ay otomatikong magiging miyembro ng PhilHealth. Ang pinakalayunin ng batas ay bawasan ng out-of-pocket expenses ng mga Pilipino para sa pagpapaospital. Magiging libre ang serbisyong medikal sa mga pampublikong ospital. Sasaluhin na ng health insurance company ang bayarin batay sa bayad ng direct contributors o mga empleyado at employer, OFWs at mga may kakayahang magbayad ng health premium. Habang ang mga indirect contributors o mga senior citizen, PWDs at mga indigent patients ay makikinabang na rin sa naturang programa. These shall include consultation fees, laboratory tests, diagnostic procedures,
and outpatient medicines. Samantala, sa unang taon ng implementasyon ay mangangailangan ng 257 billion pesos na pondo para maipatupad ang Universal Healthcare Program. Sa bicameral conference ng Senado at Kamara, nadagdagan ng 80 bilyong piso ang pondo para sa pagpapatupad ng naturang programa bukod pa sa iba pang inaasahang pondo ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Francisco Duque III, bagaman nalagdaan na ang batas ay hindi agad mararamdaman ang epekto nito dahil mayroon pang 180 araw para buuin ang Implementing Rules and Regulation o IRR nito. So it's not as if just because this law was signed yesterday, you already see like magic tomorrow all barangays with sprouting health stations like mushrooms. Okay, it's not gonna happen like that. But suffice it to say that we will endeavor to ensure that the geographically isolated and disadvantaged areas, the upland barangays, the communities where we have the indigenous peoples, and other living at the fringes of society be given a priority. Sa mga susunod na taon ay inaasahan din na popondohan ito ng mas malaking tax sa sigarilyo at alak o sin tax, kaya ayon sa PhilHealth, kayang pondohan ng pamahalaan ng bagong healthcare program ng pamahalaan. For the coming years, with the additional taxes that will be imposed from the cigarettes and alcoholic beverages, ang actuarial na projection natin masusustain. For that aside from the GAA, yung budget coming from the DBM and yung premium collections na galing sa PhilHealth and other sources of funds, definitely masusustain natin ito even in the year 2027. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Sisimulan na ng Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan ang inventaryo ng mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa. Hindi rin pabor ang DOLE na ibigay sa mga dayuhan ang mga trabahong kaya naman ng mga manggagawang Pilipino. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Bumuo na ang Department of Labor and Employment ng isang task force katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang tukuyin ang totoong bilang ng mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nakipagpulong na siya sa mga kalihim ng Department of Finance, Department of Trade and Industry, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Bureau of Immigration. Kailangan nilang makapaglabas ng inventaryo sa loob ng isang buwan, pero kaya naman anya itong tapusin sa loob ng 15 araw. Bawat agency may sarili silang inventory, hindi magkatugma. Kagaya ng sa BID, ibang figure sila, ibang figures namin, iba ang POGO, iba ang DTI. So we have to come up with a consolidated inventory. Sa datos ng DOLE, nasa 169,000 ang foreign workers sa bansa, kumpara sa 40 million na manggagawang Pilipino. Ayon kay Bello, dapat lamang ibigay sa mga dayuhan ang isang trabaho kung walang Pilipinong makakagawa nito. Kaya tiyakan niya na illegal worker ang isang dayuhan kung nagtatrabaho ito bilang construction worker sa bansa. Hindi pwede yun. Kayang-kaya ng Pilipino yan. Dapat, wala naman kami ni-issue na AEP. Illegal yon, illegal. Definitely illegal yan. Sa pagdinig kahapon sa Senado, sinabi ni Senator Joel Villanueva na nagkaroon ng lapses sa pag-i-issue ng Special Working Permits o SWP. 3 hanggang 6 na buwan lamang ang visa nito, pero may mga dayuhan anyang nakalulusot at ginagamit ito upang tuloy-tuloy na makapagtrabaho sa bansa. Sa Bureau of Immigration, napakadali makakuha nitong Special Working Permits at yung process nila halos hindi natin ma-appreciate kung talaga bang tinutumbok nito yung proteksyon ng ating mga kababayan na nakasaad sa ating konstitusyon. May panukala na rin si Villanueva na alisan ng kapangyarihang mag-issue ng Special Working Permits ang Bureau of Immigration. Wala ho silang kapasidad bilang ahensya na i-vet na ito ba ay pupwede o pwedeng ibigay ba ito sa banyaga
sapagkat hindi kayang punan ng ating mga kababayan. Handa naman makipagtulungan ang Bureau of Immigration tungkol dito. Honestly, Your Honor, we would welcome if other agencies would participate in the vetting of those applying for work, especially foreign nationals. We have guidelines in the processing of special work permits. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Uunahin muna ng Metropolitan Manila Development Authority ang massive information drive at clearing operation sa mga maapektuhang ruta bago tuluyang isara ang tandang Sora flyover sa susunod na linggo. Narito ang report ni Joan Nano. Tuloy ang nakatakdasa ng pagsasara ng tandang Sora flyover sa Quezon City sa Sabado. Ito'y matapos na payagan ng Department of Transportation at Metro Manila Development Authority ang apela ng Quezon City Council na ipagpaliban ng 1 linggo ang pagsasara ng flyover. Nagkaroon po kami ng public hearing kahapon at nakita natin ng madaming pagkukulang pa sa preparations. So yung request po nila for a 1-week extension has been granted. Sa loob ng 1 linggong palugit, tututukan naman ng Quezon City Government at MMDA ang pagsasagawa ng clearing operations sa Congressional at Luzon Avenues na magsisilbing alternatibong ruta ng mga maapektuhang motorista. Magsasagawa rin ng inspection ang QC government sa lugar upang pakiusapan ng mga residente na tanggalin ang mga sasakyang iligal na nakaparada. Gayon din ang mga illegal vendors na nakaharang sa kalsada. Sisimula na rin ang paglalagay ng traffic signages upang maipaalam sa mga motorista ang ipatutupad na bagong traffic scheme. The barangay captains are able to identify possible alternate routes, and as of today, I know that there will be ocular inspections of these routes. The punong barangays will also be meeting with their stakeholders this weekend to disseminate the information. Inaasahan namang maisa sa pinalna sa susunod na linggo ang plano at disenyo para sa itatayong elevated U-turn slot sa Tandang Sora. Pumayag ang contractor ng MRT-7 na sagutin ang gastos sa pagpapatayo nito, subalit pinag-aaralan pa rin kung posible nga ba ang paglalagay nito sa Tandang Sora Avenue. Muli namang umapela ng pangunawa sa publiko ang MMDA at pinayuhan ng lahat na mas agahan pa ang oras ng pagbiyahe upang makaiwas sa inaasahang malalang traffic sa Commonwealth Avenue. Kung mag-start ng March 1 yan, total, it's a Saturday evening, Sunday, walang traffic. Yung Monday po, medyo mag-adjust na rin kayo, no? At least mga 30 minutes para at least matansya natin. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Bibigyang prioridad ni Councilor Vico Soto ang proyektong pangkalusugan sa Pasig City sakaling siya ang mahalal na alkalde ng lungsod sa darating na halalan. Kahit baguhan pa sa politika, desidido ito na magsulong ng mga reforma sa Pasig City. Narito ang report ni Grace Casin. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, inamin ni Councilor Vico Soto na hindi biro ang kanyang pagsabak sa mayoralty race sa Pasig City ngayong 2019 midterm elections. Lalo't isa siya sa pinakabatang konsehal sa lungsod. Pero hindi umano sukatan ng edad kapag pag-unlad ng bayan na ang pinag-uusapan. Paano mo masasabi na makakapanungkulan ka ng mas mahusay kaysa sa kasalukuyang alkalde? Alam niyo, Kuya Daniel, ako hindi po medyo nahihiya magbuhat ng sariling bangko. Pero confident naman po ako na bagamat bata ako, ay handa po ako para sa trabaho. Hindi lang naman po yung 2.5 years ng politika yung experience ko. Meron din akong experience na iba sa gobyerno, pati sa civil society na siguro yan ang maipagmamalaki ko na wala ang mga ibang kandidato. Nagkaroon din ng pagkakataon ng kanyang mga kababayan na malaman ang kanyang mga plano sakaling maluklok na bagong alkalde ng Pasig City. Ano ang pangunahing proyekto na nais ninyong ipatupad na hindi pa nagawa ng kasalukuyang administrasyon? Universal healthcare o kalusugan pangkalahatan. Gaya nga po nung nabanggit natin kanina, although may national na legislation para dito, kailangan pa rin talaga natutukan ito ng lokal na pamahalaan. Ngayon po, pumunta po tayo sa public hospital sa Pasig. Sa infrastruktura, yung kasalukuyang administrasyon, okay po sila pagdating sa infrastruktura. In fact, yung General Hospital ng Pasig, kaka-renovate lang po niyan last year.
Maganda, may bagong equipment, maganda tingnan. Pero po pag pumunta yung mga Pasigenyo doon, laging sasabihin, naku sorry, wala yung gamot. Maliban sa proyektong pangkalusugan, nais ring masolusyonan ni Soto ang traffic sa kanilang lugar. Para sa kanya, hindi ito kayang lutasin ng odd-even number coding scheme. Kailangan din anyang palakasin ang Pasig Ferry para maging alternatibong transportasyon ng mga residente. Nais din niyang bigyan ng dagdag na suporta ang mga produktong gawa ng mga Pasigenyo sa pamamagitan ng kanilang livelihood programs. Ayon kay Soto, suportado ng kanyang mga magulang maging ng kanyang tiyuhin na si Senate President Vicente Soto III ang kanyang desisyong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panunumpa ng mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ngayong araw. Narito ang report ni Rosalie Coz. 80 miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang manunumpa sa Malacanang mamayang alas 3 ng hapon. Ang BTA ang pansamantalang mangunguna sa itatayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bago ang unang regular election para sa Bangsamoro Parliament sa taong 2022. Si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang mangunguna sa kanilang oath-taking. Ang punong ehekutibo rin ang magtatalaga ng BTA members. Pangungunahan ng BTA ng isang Chief Minister at 2 Deputy Chief Ministers. Bahagi rin ng BTA ang mga kasalukuyang opisyal ng Autonomous Region in Muslim Mindanao hanggang June 30, 2019 kung kailan matatapos ang kanilang termino. Si Moro Islamic Liberation Front Chair Alhaj Murad Ibrahim naman ang magsisilbing Interim Chief Minister sa transition period. Bukod dito, magkakaroon din ng presentation ng resulta ng isinagawang plebisito noong January 21 at February 6 kaugnay ng Bangsamoro Organic Law si Commissioner Firdausi Ismail Abbas. Daang-daang oath-takers, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority, MILF at MNLF, mga opisyal ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at iba pang imbitadong bisita ang inaasahang dadalo sa naturang event. Samantala, una nang sinabi ng Malacanang na umaasa ang Duterte administration sa maayos na pamamahala ng BTA sa BARMM. Because you must remember that there have been complaints about the governance, the previous entities. And hopefully this new one, given the fact that they have learned their lessons, I'm sure they will lead this time effectively. Otherwise, they will answer to the Muslim people. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tulong muna bago balita! Nirespondehan ng UNTV News and Rescue ang isang babaeng biktima ng vehicular accident sa Zamboanga City kagabi. Narito ang ulat ni Dante Amento. Nagtamo ng sugat sa kanang tuhod at siko si Jenny Rose Pioquinto, 20 taong gulang, matapos maaksidente sa kanyang minamanehong motorsiklo sa barangay Pasunangka alas 8 kagabi. Agad itong nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team na kasalukuyang nagro-roving nang mangyari ang insidente. Nilapatan ito ang mga tinamong sugat at pagkatapos tumanggi ng magpadala sa pagamutan. Kwento ng biktima, pauwi na sila kasama ang kanyang 2 kaibigan nang may biglang lumikong sports utility vehicle kaya sila nabangga. Wala namang tinamong pinsala ang 2 pang kasama ng biktima. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung sino ang may pananagutan sa insidente. Dante Amento, UNTV News and Rescue, Zamboanga City. Magandang tanghali. Narito ang mga balitang ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 700,000 pa na mga bata sa Calabarzon Region ang kailangang mabakunahan ng tikdas ayon sa Department of Health Region 4A. Mula sa Laguna, narito ang ulat ni Sherwin Colobong live. Go ahead, Sherwin. Gladys, puspusan na ang ginagawa ng Department of Health Region 4A at ang Task Force Tigdas upang mabakunahan ang mga bata sa iba't ibang lugar sa Calabarzon. Ayon kay DOH-4A Director Eduardo Hanairo, mahigit 700,000 pang mga bata ang kailangan nilang mabakunahan
para sa sakit na tigdas. Aminado si Dr. Hanairo Gladys na kulang sila ng mga tauhan para sa isinasagawa nilang measles vaccination. Ito'y matapos kansilahin ang nurse deployment program ng Kagawaran bunsod ng kawalan ng pondo noong nakaraang taon. Sa ngayon, Gladys, mayroon ng 73 na nasawi at nakapagtala na ng mahigit 3,000 mga may sakit ng tigdas sa buong rehiyon. Patuloy pa rin ang panawagan ng DOH sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak sa mga health center at government hospitals. Nadagdagan na rin, Gladys, yung bilang ng mga fast food chain sa rehiyon na nagsisilbing vaccination center na maaari ding puntahan para makapagpabakuna. At yan ang ating balita. Balik sa'yo, Gladys. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nag-uulat ng live mula sa Laguna. Itinataguyod ngayon ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice ang paggamit ng multi-purpose drone spreader sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ito'y upang mapabilis ang trabaho sa bukid. Narito ang ulat ni Danny Munar. Sumailalim sa drone seminar ang nasa 6 na pong seed growers mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa na ginawa sa PhilRice Compound Science City of Muñoz sa Nueva Ecija kahapon. Dito ipinaunawa sa mga magsasaka ang mga benepisyo ng paggamit ng drone sa mga rice field kumpara sa mano-manong pagbobomba ng kemikal. Ayon sa PhilRice, hindi lamang pag-i-spray ng herbicide ang trabaho nito gaya ng ipinakita ng isang pribadong kumpanya noong nakaraang taon. Maaari rin itong gamitin bilang pangsabog ng mga binhi sa bukid, pagpapakain ng mga isda sa fish pond at spreader ng pataba. Can take snapshots of the farm and then i-analyze natin yan to gauge plant health. So it's a 5-band camera. Marami tayong bands na hindi nakita with our eyes. Our eyes can only see, I think, mga 1 or 2% of light. Pero but plants, with 5-band camera, you can see up to 30% of light. Kaya ng multipurpose drone na mag-spray at magsabog ng binhi ng hanggang 30 hektaryang sakahan sa loob ng isang araw. Sa pamamagitan din ng paggamit ng drone, makakaiwas sa sakit ang mga magsasaka na maaring makuha sa mga kemikal. Maganda yung yung pamaraan niya ng pag-i-spray ng sa ating halaman. Tingin ko mas mapabilis yung pagtrabaho, saka balanse yung pag-apply ng mga pestisidyo. Masipay doon sa manggagawa, yung sa farmers, kasi malayo sila doon, hindi sila contact doon, lalo pag insecticide o pesticide ang gamit, hindi sila in contact kasi malayo ang operator doon sa unit. Mapapabilis din nito ang trabaho sa bukid, partikular sa may malalawak na sakahan. Lalo ngayon na ang competition natin ay global, itong pagpasok ng mga ibang varieties, ng ibang bigas galing sa ibang bansa. Kailangan po nating makipag-compete. Bagamat may kamahalan, maaari naman itong rentahan na lamang sa pamamagitan ng isang service provider sa halagang 850 piso kada ektaryang lupa. Sa ngayon, pinag-aaralan ng kumpanya kung paano pa mapagbubuti ang kanilang produkto para sa kapakinabangan ng mga magsasaka. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang mga balitang Prom-D. Ako si Gladys Tuwabi. Happy weekend! Isinagawa kahapon ang Grand Homecoming Parade ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Maraming mga Pilipino ang natuwa na makita ng personal ang Pinay Beauty Queen. Narito ang report ni Mon Hoxon. Walang pagod sa pagngiti at pagkaway sa mga tao si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa kanyang Grand Homecoming Parade kahapon. Lava-inspired na hango sa Bulkang Mayon ang float ni Catriona Gray sa kanyang Grand Homecoming Parade. May kalakihan ng float at walang masyadong proteksyon sa init ng araw. Pero kapansin-pansin na hindi alintana ng Pinay Beauty Queen ang init at walang sawa ang pagngiti at pagkaway sa mga Filipino fans. Suot ni Catriona ang Sampaguita-inspired terno jumpsuit na ginawa ng designer na si Mac Tumang. Ayon sa designer, ang naturang bulaklak ay may koneksyon sa pagbabalik ng isang mahal sa buhay, kung kaya't naisip niya itong konsepto ng terno para sa homecoming parade ni Catriona. Nagsimula ang parada sa Sofitel sa Pasay City at dumaan sa ilang mga kalye sa Manila at Makati at natapos sa Glorieta sa EDSA.
Samantala, bahagya naman naapektuhan ang daloy ng trapiko sa mga kalyeng dinaanan ng parada. Nag-deploy ng 200 traffic enforcer ang MMDA sa mga dinaanan ng parada upang tumulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Makati City. Hindi maiiwasang maalala ng Wishfuls ang kanilang Wishcovery journey dahil sa nalalapit na Grand Finals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. May payo naman ang mga ito sa mga finalists ng Wishcovery Season 2. Narito ang ulat ni Mirasol Abogadil. Nostalgic. Ganito ilarawan ng Wishfuls na sina Princess Sevillena, Kimberly Baluso, Louie Anculala, Carmi Ariola at Ace Bartolome ang kanilang nararamdaman habang papalapit ang Grand Finals ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song. Halos isang taon na ang nakakaraan mula ang kanilang Wishcovery Season 1 Grand Finals experience sa Araneta Coliseum. Sila ang tinaguriang Wishcovery Babies at unang batch ng finalists sa first and biggest online singing competition sa bansa at mula noon ay malayo na rin ang narating ng mga ito. Katulad na lamang ng paglagda ng kontrata bilang mga artist ng Breakthrough and Milestones Production Incorporated at recording contract sa Star Music Philippines. Nakapag-launch na rin sila ng kanilang album na sold out sa unang araw pa lamang ng release nito. At nakapagsagawa ng kanilang sold-out din na album launch concert sa Araneta Coliseum. Literal din na malayo na ang kanilang narating dahil noon lamang Disyembre ay nakapagsagawa sila ng serye ng mga pagtatanghal sa Dubai. Talagang maluluk back mo lahat ng pinagdaanan mo. And yung mga napagdaanan namin, nakakatuwang i-reminisce kasi pag minsan napapagod ka na, titignan mo kung saan ka nagsimula eh. So, we're very blessed. Pero kung hindi ko makakalimutan yung makasama namin yung mga tinitingnan lang namin ng mga artist, na mga iniidolo namin, na dati tinitingnan ko lang sa TV na sana makaduit ko ito, makasama ko to on stage, pero nabigyan ng kulay nung nandito na, naging Wishfuls kami. We are very blessed kasi hindi sa lahat ng contest binibigyan ng chance or ng break ang lahat ng grand finalist or ng finalist. Ngunit sa kabila ng kanilang mga accomplishment, hindi pa rin anila ito sapat at patuloy na itinutulak ang kanilang sarili upang mag-improve hindi lang sa kanilang vocal techniques, kundi sa pakikitungo sa mga fans at maging sa mga bashers. Tinitake ko na lang siyang positive. So, tinatawanan ko. So, dun sa mga Wishcoveries natin, and take nyo lang as positive lahat yun. Huwag nyo lang masyadong pansinin. Improve nyo po yung self nyo. True, sa health na rin po nila. Ayun, medyo nawala na po yung shyness ko kasi tinutulungan nila ako na ma-overcome ko yung pagiging mahiyain ko po sa lahat ng tao. And siguro po, mas nagiging confident ako pagkasama ko. Excited din ang 5 sa magiging takbo ng kanilang second year sa music industry. Aside from sa kung ano po yung plano ng management sa amin, makapag-perform kaming Wishfuls sa mga kanya-kanya naming lugar. This year, gusto ko para sa aming grupo ay maging year na puno ng learning and level up. Gusto ko po ng movie. Gusto ko rin po na maulit po yung magkaroon ng part 2 yung concert namin sa Araneta. Sa ngayon ay puspusa na ang paghahanda ng Wishfuls para sa kanilang performance sa Wishcovery Season 2 Grand Finals na gaganapin sa Araneta Coliseum sa February 26. Pinag-aandaan po namin yung intermission number namin. Siyempre, surprise na lang muna para ma-excite yung mga manonood. And kami yung mag-i-intro, I think, kasi yung discovered na kanta namin, part din ng album, is yung theme song ng Season 2 ngayon. May payo din ang mga ito sa Wishcovery 2 finalists. Always keep your feet on the ground. And ayan, nandito na kayo sa Grand Final. So, kung ano man yung narating nyo, lagi nyo lang yan ipagpasalamat kay Lord. And huwag nyo kakalimutan yung mga taong sumuporta sa inyo all the way. Huwag kayong tumigil sa ginagawa nyo, sa pagkanta nyo kasi sobrang bata nyo pa, ang dami nyo pang pwedeng gawin. Pagpatuloy nyo lang, pero huwag nyo kalimutan yung pag-aaral, syempre.
Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue.